Makalipas ang mahigit 24 oras, humina na bilang typhoon ang super bagyong Goring. Sa kabila po niyan, ilang lugar pa rin sa bansa ang nasa ilalim ng wind signal ayon sa Pag-asa. Bukod sa Typhoon Goring, isa pa ring bagyo ang nagbabadyang pumasok sa ating PAR sa mga susunod na araw. Nakataas naman ngayon ang thunderstorm advisory sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Rizal, Nueva Ecija at sa ilang panig ng Zambales, Bataan, Tarlac, Cavite, Batangas, Quezon at sa Laguna. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal po ang thunderstorm advisory hanggang 11:43 ngayong umaga ayon sa Pag-asa. Tutok lang dito sa Balitang Hali para sa latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Nag-long weekend na, masama pa rin ho ang panahon ng ilang taga-norte dahil sa bagyong Goring. Sa Alcala, Cagayan, puwersahan pang pinalikas ang mahigit 150 residente dahil sa pangamba ng mudslide. Nagkaroon kasi ng bitak ang water impounding station sa isang barangay roon. Update tayo dyan sa ulat on the spot ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Jasmine? Connie, Rafi, bukod sa mga major river system at maging sa mga low-lying barangays na binabaha sa ngayon, pinakabinabantayan din ng provincial government, partikular ng PDRRM o ganun din ng local government unit ang barangay ng Kabuluan. Dito yan sa bayan ng Alcala. Dahil kasi doon sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan ay nagkaroon ng crack o ng bitak yung bahagi ng water impounding station. Actually, bukod doon sa crack at doon sa bitak ay lumubog na rin yung bahagi ng water impounding station dito sa barangay. Kahapon hanggang kagabi ay pwersahan ng inilikas ang nasa 159 na individual sa pangamba ng mudslide o di kaya ay ng mud flow. Kung magtutuloy-tuloy daw kasi ang pagkakaroon ng bitak doon sa bahagi ng water impounding station ay raragasan na ang putik at tubig sa mga kabahayan. Sa ngayon, nasa evacuation center ang mga apektadong residente. Ongoing din ang inspeksyon ng engineering office at ng MGB dito sa lugar. Samantala, Rafi, province-wide ay aabot na sa may 6,000 ang total na evacuees sa iba't ibang mga bayan na nasa evacuation center. Ilang barangay din sa probinsya ang walang supply ng kuryente sa ngayon. Rafi? Jasmine, hanggang kailan kayo tatagal itong kawalan ng supply ng kuryente dyan? Rafi, well, yan yung inaalam pa rin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Tuloy-tuloy yung kanilang coordination sa Cogelco 2. Sa ngayon, aabot na sa 210 na barangays. Doon sa 11 bayan ang walang supply ng kuryente. Pero simula pa kahapon, ongoing na yung restoration ng Cogelco 2 para agad na maibalik ang supply ng kuryente. Dahil yun din yung marching order ng provincial government na as much as possible ay maibalik na kaagad ang supply ng kuryente. Especially sa ngayon, kahit papaano, ay bumubuti naman na ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Cagayan. Rafi? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Napinsala rin ng bagyong Goring ang ilang bayan sa Isabela. Nakaranas po ang probinsya ng matinding pag-uulan at malalakas na hangin. Dahil po dyan, nasira ang maraming palayan. Nangangamba tuloy ang mga magsasaka na muli siyang malulugi. Natumba naman ang ilang puno sa kalsada. Ang ilang mangingisda tuloy pa rin daw sa pangingisda sa ilog kahit may no fishing policy sa naturang lugar. Isa pa ang Isabela sa mga nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 kahapon. Sa Ilocos Sur naman, sirang kalsada at mga bahay ang naging epekto ng bagyong Goring. Balita hatid ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Yun lang. Bumagsak ang bahay na ito sa Barangay San Pedro, Narvacan, Ilocos Sur dahil sa pag-apaw ng ilog dulot ng ulang dala ng bagyong Goring. Gumuho rin ang bahay sa likod nito. Mabuti na lang at wala na roon ang mga may-ari matapos ang bagyong Egay. Ang bahay naman ng 64 anyos na si Lola Leticia nilamon din ng ilog. Da kami pala tidaya, ma'am. Nakita miratang matinagin niya balay mi. Awam ti magabidan mi amam ta, nagpigsa mam ti danum. Dumawat kami kadi at itulong ta. Ikitaan ta kami kadi mamuti pagyanam mi ma'am. Nga nasip-sipti kan. 2015 nang ma-wash out din ang bahay ni na Lola Leticia sa tabing dagat. Naghahanda naman po kami ng financial assistance sa kanila.
Pinalikas ng iba pang residenteng nakatira malapit sa ilog. Dagdag kalbaryo pa sa mga residente sa lugar ang pagkaputol ng kanilang kalsada. Ayon sa MDRRMO, tinatayang nasa 40 meters ang kinaing lupa ng ilog sa kasagsagan pa lang ng bagyong Egay na pinalala ng bagyong Goring. Naglalakad na lang ang mga residente sa dating bukid na tinambakan ng lupa. Isolated pa rin ang mga residenteng nakatira sa barangay Nangunig West, Narvacan at barangay Nagsayawan ng Santa Maria dahil sa pagkasira ng tulay mula nitong nagdaang bagyong Egay. Sumasakay sila ng balsa para makatawid. Yung balsa kasi yung nagtatawid sa kanila. So ang ginagawa namin, nagdadala din kami ng mga food packs doon. Isang bahay rin sa barangay Banglayan, Narvacan ang natabunan dahil sa landslide. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi. Pinalilikas na ang ibang residente sa lugar. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naramdaman ang bagsik ng bagyong Goring sa ilang bahagi ng Narvacan, Ilocos Sur. At may ulat on the spot si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ivy. Rafi, maaliwalas na at maaraw ang panahon dito sa Ilocos Sur pero bakas pa rin ang iniwang pinsala ng bagyong Egay at Goring. Halos hindi na raw makatulog sa takot ang mga residente sa barangay San Pedro, Narvacan dahil sa patuloy na pagguho ng lupa sa ilog. Kanilang kwento, dating batis ang ilog na makipot at halos natutuyo kapag tag-init. Pero sa pagbabago ng panahon at pagdaan ng malalakas na bagyo, isa na itong malawak na ilog at di kalayuan ay kita na ang bukana nito. Dala ng malakas na ragasan ng ilog, gumuho ang lupa, kasama ang kalsada at 3 bahay. Pero sa pagsusuri ng LGU, 11 bahay pa ang pinangangambahang bumigay sa tabi ng ilog. Masakit mang lisanin para kina Tatay Rogelio ang bahay na kanilang ipinundar ng ilang taon. Kinailangan na nilang lumikas. Halos nabuhat na nila ang lahat ng gamit. Karamihan sa kanila nakituloy na sa mga kaanak. Nananawagan na ang mga residente sa kinaukulan maging sa presidente na matulungan silang makahanap ng malilipatan at mabigyan ng pinansyal na tulong sa muling pagpapatayo ng kanilang tahanan. Rafi, panawagan rin ng mga residente na sanay malagyan ng flood control o slow protection itong ilog upang maisalba pa ang kanilang mga tahanan. Rafi? Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa Mountain Province naman, bahagyang tumaas ang water level sa Chico River. Dahil po yan sa pag-ulan, dulot ng bagyong Goring ito pong weekend. Nasa blue alert ang ilog, malayo pa sa critical level pero binabantayan na rin ng maigi. Wala pang namomonitor na isinarang kalsada sa lalawigan dahil sa landslide. Kapuso, para laging updated sa lagay ng panahon, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.